Inaprubahan ng Kamara ang panukala para sa 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mas mataas ito sa naunang inaprubahan ng Senado na 100 peso legislated wage hike. Kaya panawagan ng isang senador, i-adapt na lang ang bersyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. As having been approved on third reading. Lusot na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 11376 na nagbibigay ng 200 peso daily wage increase para sa mga minimum wage workers sa pribadong sektor. 172 ang bumoto ng yes, 0 sa no, at 1 ang nag-abstain. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng petrolyo, taas ng presyo ng tubig, at taas ng presyo ng kuryente. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses, but I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. More income means more spending. More spending means more economic activity. So yes, I voted yes because no one working full-time should still be going hungry. It's time that we give our workers what they rightly deserve. Maraming salamat po. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike isang araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng mga disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprubahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Natutuwa naman si Senator Mig Zubiri sa pagpasa ng Kamara sa naturang panukala bilang tulong sa mamamayan. Nanawagan naman siya sa mga kasamahang senador na kung maaari i-adopt ng Senado ang bersyon ng Kamara. Pero kung hindi, magpatawag na raw kaagad ng bicameral meeting para agad na maipasa ito bago mag-adjourn ang Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.